pansin at ito yung tinatawag na reservist sa ating Armed Forces of the Philippines. Bakit po? Sapagkat sa aming paningin ngayon, inutil na ang liderato ng pamahalaan. Si Noynoy Aquino ay nagpakita na walang kakayanan. Hindi niya nasasagot. Simpleng Kiram family, hindi niya kaya gawin. Ano ba yan? Siya ang namumuna dito sa bansa, supposedly. Kahit unconstitutional yung kanyang election, nandyan na siya. So anyway, hindi niya talaga mukhang sapol, hindi niya nakikita ang problema talaga. Wala siyang kakayanan. Kung siya man ay autistic o siya man ay may kapansanan na hindi niya kaya, lalo bumibigat ang ating problema. So it's because of that na nakikita namin kailangan na ng tulong ng mga ibang sektor ng ating bansa upang harapin ang ating problemang malaki dito sa bansa. Otherwise, tayo rin ang maghihirap sa mga daraang mga buwan. Isipin na lang natin kung magpatuloy itong guerrilla warfare ito o yung ipinangalandakan nilang mga sinasabing economic recovery or economic growth or whatever, ay hindi naman nga kanya dahil ito ay sa mga OFW at saka sa call centers. Ang mga investors na nagsipagpasok, pag nakita nilang magkakagulo dito, magsisipag-alisan yan ulit at yan ay tatakbo sa ibang lugar. Yan ang hindi mga nakikita ng mga nandyan sa taas. So we believe that for the sake of our country and our people, dapat may mag-step in na ibang puwersa na malakas upang ipakita sa ibang bansa, lalo na sa Malaysia, at ipakita sa atin dito na inaalagaan natin ang ating sambayanang Pilipino at ipakita sa ibang bansa, hindi nila tayo, yurak-yurakan na lang. Meron ba? Opo, sir. Good morning po, Mr. Damon Panere. Enjoy the coffee. Ito pong tanong ko, medyo geopolitical lang po. Okay lang po sa inyo. Okay na. Hanggang kaya Make sa it brief lang at tayo oras. Sige. Nakikita ng mga Amerikano na si Rasa ay hindi ayon sa kanilang eleksyon. Hindi kaya manipulation ito to destabilize si Rasa. And then, kasi magkakaroon tayo sabay halos ang eleksyon ng Pilipinas sa Malaysia. Ano ho bang nakikita yung geopolitical situation dito? Kasi may mga CIA operatives na di umano na nakikita ng mga nasa time period. Ano ang opinion niyo dito? Totoo yan, no? Tama naman yung sinasabi mo na may geopolitical background, no? Shadow. Kung iisipin natin, sabihin pa natin, 5 bansa ang apektado dito, ang talagang gusto makialam. Una, Estados Unidos. Pangalawa, UK, Britanya. Pangatlo, China. Pang-apat, Malaysia. And Japan nandiyan. Pero hindi masyado lumiliwanag din sa Japan. Later on lang sila. Pero tingnan natin yung sa Estados Unidos muna, no? Nung nasa Washington kami 2003, nagkaroon na daw ng roadshow. Lahat ng former U.S. ambassadors to the Philippines, mga representatives ng mga Mindanao politicians, mga big shots na doon nag-uusap kung paano ang Mindanao at saka yung Sabah mapag-isa para magamit para sa interes ng Amerikano. Pangalawa yung Britanya, alam naman natin na sila ay nag-intervene dito. Sila ay nagre-renta lamang, yun ang binigay sa kanila ng Sultanate of Sulu. Ang kanilang ginawa ay in 1946, unilateral. Kinuha nila yung, dineklara nila, and then binigay sa Federation of Malaysia yung sinasabing North Borneo, no? Actually, ang nandun lang ay British North Borneo Company. Walang sovereignty capacity yan or capability. Yung dalawang Austrian at saka Baron na si Dent at saka yung isa pa, yung Alfred at isa pa kasama na, sila ay mga individual. Wala silang karapatan sana humawak ng soberania, pero transfer ng Britain unilaterally in 1946. But to which the Philippines did not agree to because in 1962 yung Sultanate, binigay na sa Pilipinas yung sovereignty, claim, and ownership, etc.
Pero yun ang number 2. Kaya ang Britanya, interesado rin. Ang number 3 is China. China wants to buy the whole of North Borneo or Sabah if it will be released by Malaysia so that it will solidify its claim in the West Philippine Sea. And last but not the least is Malaysia. Ayan ang pinupuntos mo. We are aware of the elections in April in Malaysia. Nag-aaway si Anwar Ibrahim at saka si Razak, no? So ngayon, totoo, pwede tayong magamit yan kung hindi natin alam, kaya dapat hindi tayo magpapagamit. Si Noynoy Aquino nagpapagamit kay Razak kasi binigay na niya yung claim ng Pilipinas sa Borneo. Sabi niya, hindi natin na yan. Hindi na namin yan i-claim. Basta suportahan niyo kami dito sa Bangsamoro Framework at saka yung mga business deals natin, ipagpapatuloy yun kung ano man yung hatian ng negosyo, pera, etc. On the other hand, totoo naman na si Anwar ay nandoon kasi 800,000 ang Pilipino sa Sabah. Kung sino makakuha ng boto sa Sabah, malaking bagay yan sa pagpanalo niya sa eleksyon na yun. So, dapat hindi tayo papasok sa gano'n na klaseng mga interes. Ang sa atin lamang, what we are saying, that's why ang statement kami S4S is that what we are saying is beyond the proprietary claims of the Kiram family. What we are saying is, ang treatment ng Pilipino hindi sapat ang ginagawa ng gobyerno. Yun lamang ang aming sinasabi. Na dapat, alagaan naman ninyo, hoy, nandiyan kayo sa taas, sabi niyo, boss niyo ang mga tao, namamatay na, kailangan ko bang imbestigahan yung pagkapatay? Bakit hindi yan harangin ang pagpatay na yan kung may kakayanan? Okay. And then, yung last, yung sa treason, yun yung ating karapatan yun na dapat huwag yun gamitin ng nandiyan sa Malacanang para sa kanilang sarili. So that's what we're saying. We are beyond what you mentioned. Okay, sandali lang ha. Trivia. Talagang history repeats by itself eh. Kaya nasa blood na ng mga Aquino yan. Nung panahon na po, kinonvict ng People's Court after the war, si Serviliano Aquino. Si Serviliano Aquino, tatay ni Ninoy Aquino. No? Binansagan siyang makahapon, kaya makapili. Okay? Si Ninoy Aquino, ipinahamak niya mga Pilipino dahil sa kagustuhan niya maging senador at later maging presidente ng bansa. Kaya ipinahamak niya yung mga kabataang nagsasanay sa Oplan Merdeka, yung mas kilalang Jackie Damalraquer. At ang pagkulit na kasaysayan, itong panahon ni Noynoy, mas pinili niya na ipagtanggol ng Malaysia o maka-Malaysianong Pilipino na ang tawag ngayon sa kanya, Malapili. Okay. So, ganito, no? Yung magandang umaga sa iyo, Kajimi. Magandang umaga po. Medyo harap naman dito ko yan. Okay. So, sige, tuloy natin, no? Yun lang, ang interest, katulad nga nung itinanong noon, no? Kanina, mas protektado ng imperialistang si Najib Razak. Lamang mapalaro sila sa pamamagitan ng pinulitong CIA, kapwa nila kinakapihan magkalapang bansa, katulad sa Pilipinas. Okay? So, teka muna, lipat na tayo. Okay lang, Dani. Welcome, Dani.